dapat bang ikuha ng permit sa DENR ang lahat ng ma-acquire na mga ibon? So yun po yung ating pag-uusapan sa bidyong ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating munting channel, Olen Aviary at iba pa. So marami kasi sa ating mga kahabi na medyo nalilito pa sa mga inaalagaan nilang mga ibon, kung dapat pa bang itong ikuha ng mga permit para maging legal ang kanilang pag-aalaga. So dapat bang ikuha ng permit sa DENR ang lahat ng ma-acquire ng mga ibon? So yun po yung ating pag-uusapan. At ganoon din po yung katanungan ng ating kahabi na si Ado Danger. Sir, tanong lang, plano kong mag-apply ng CWR. Tama ba na lahat ng klase ng ibon na ma-acquire ko, dapat ko ikuha ng CWR permit sa DENR? So yun po yung ating gustong maibahagi para maliwanagan po yung ating kahabi at si kahabi Ado Danger. So maikling sagot lang po yung ating gagawin. Hindi lahat, pero karamihan ng mga ibon ay kinakailangan ng permit ng DENR, lalo na kung wildlife o native species sila. So magbibigay po tayo ng mga detalye kung paano at saang pamamaraan. Mga ligaw, una-una po, mga ligaw, native na ibon, Philippine wildlife. Ibig sabihin, dito sa atin sa Pilipinas nag-origin yung species na ito. So, ang sinabing ligaw, ito yung mga naninirahan sa wild, o yung mga wild species. Tapos yung mga ibon na sa atin nagmula or sa atin lamang makikita. Kailangan ng DENR permit. Saklaw nito ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act RA 9147. So, kung meron tayong inaalagaan or nakikitang mga native sa Pilipinas na mga buhay ilang or mga ligaw or mga wild species, ay kinakailangan itong ikuha ng permit sa DENR. At saklaw po ito sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ito yung batas ng 9147. Kahit nakuha bilang regalo, binili o inalagaan. So yun po yung mga kondisyones nito Kahit sinabing iniregalo lang sa atin or ito'y binili natin or ito'y inaalagaan lang natin, ay kailangan ikuha natin. Illegal ang pagmamay-ari kung walang permit. So yun po yung ating tatandaan. So yung pangalawa natin na mga species na kailangan ikuha ng permit ay yung mga endangered o threatened species. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha o pag-aalaga maliban kung may special na pahintulot. Halimbawa, rescue, research, conservation. So kung ang species na gusto nating alagaan ay endangered or nanganganib na ng mga species, kailangan po meron tayong pahintulot sa DENR na pag-aalaga, tulad po ng ating ito'y nailigtas, kung ito'y ating susuriin at ating ito'y ikukonserba para maparami at manatiling buhay ang species na to. So kailangan saklaw pa rin ito ng Republic Act 9147. So ito pa po ang mga species na kinakailangan ikuha ng permit sa DENR kung ito ay exotic o imported birds. So ito po, dito tayo medyo pumapasok sa pangatlo, yung exotic at imported bird, dahil karamihan ng mga inaalagaan natin ay mga exotic at mga imported bird. Pag sinabing imported birds, ay ito ay hindi po nag-origin sa atin. Halimbawa, yung ilang mga parrots na hindi native, kasi meron din sa atin mga native na mga parrot. So yung mga imported birds, yung mga parrot na hindi native sa atin, meaning to say imported sila.
doon sila nagmula. Kahit po sila captivity breeding, kahit na po napamarami natin dito sa Pilipinas, ngunit yung pinagmula naman nila ay sa ibang bansa. At saka yung mga exotic na mga species, kailangan pa rin ng permit. Kadalasan mula sa DENR at minsan sa CITES documents, lalo na kung galing sa ibang bansa. Kasi pag tayo mag-i-import ng mga species ng mga imported birds, ay kailangan meron tayo mga CITES documents na mag-i-issue at magpapahintulot sa atin na tayo po ay mag-i-import ng nasabing species or mga nasabing exotic o mga imported birds. So yun po yung ating mauunawaan at dapat unawain sa pagkuha ng permit sa DENR. So yung pang-apat po, yung domesticated o common pets. Ito, medyo magiging exempted tayo rito. Halimbawa, manok na pangkaraniwan, ilang pet birds na legal at captive breed. So, karaniwan ay hindi kailangan ng DENR permit basta hindi sila wildlife at native species. So pag sinabing domesticated at common pets, ito yung mga halimbawa, yung mga manok, kalapate. So yun po yung mga domesticated. Ibig sabihin, lahat ng bansa po ay mayroon mga domesticated animals. So sa atin, yung mga manok na nagiging pangunahin or ginagamit pang commercial. So ito po ay hindi na kinakailangan ng permit. At yung mga kalapate, na yung mga native na mga kalapate, ngunit meron mga ilang-ilan na kailangan pa ng mga documents, lalo na pag imported din ng mga kalapate kasi meron ito mga certificate, ika nga. So, ang maganda nito ay yung pinakamabuting gawin ay makipag-ugnayan sa DENR, Biodiversity Management Bureau o BMB, o sa DENR Regional Office ninyo at itanong ang eksaktong requirement para sa particular na species ng ibon. So para maliwanagan talaga tayo kung kinakailangan pang itong ating inaalagaan na species ay kailangan pang iparehistro. Dahil sa dami ng mga species sa buong mundo at lalo din sa Pilipinas, ay baka malito tayo. Para sa paglilinaw ay pwede tayo makipag-ugnayan sa BMB or sa DENR Regional Office na nasasakupan natin. So yung panglima po natin na kailangan malaman ay yung rescued birds. Dapat i-turn over sa DENR o Wildlife Rescue Center, hindi basta alagaan sa bahay. Halimbawa, meron tayong nakita sa bukid, sa ilang na ibon na iniwan or nagkasakit o atin inalagaan, ay hindi po ito basta-basta nating gagawin. Kailangan pag meron tayong nakita na ganitong uri na kahina-hinalang species na hindi tayo sigurado na ito ay domesticated or mga common pets, ay kailangan i-turn over natin ito sa DENR or sa Wildlife Resources Center. At hindi po tayo napapahintulutan na alagaan ito sa ating bahay. So ang importante po ay meron tayong nalalaman na sa pagkuha ng permit sa DENR ang mga lahat ng mga acquired na mga ibon. So hindi po lahat mga kahabi. So kailangan lang na unawain natin at alamin kung ano nga ba itong mga species. Mga ligaw, native na ibon sa Philippine Wildlife, endangered o threatened species, exotic o imported species, at yung mga rescued bird ay kailangan natin itong i-turn over sa DENR, at the rest po ay kailangan pang ikuha ng permit sa DENR. So yung mga domesticated at common pets lamang po ang pwedeng hindi na ikuha ng permit, katulad po ng manok at kalapate. So meron po tayong buod conclusion
kung ang ibon ay ligaw, native, endangered o exotic, kailangan ng DENR permit. Kung karaniwang domesticated, pet at legal ang pinanggalingan, maaaring hindi na ikuha. So yun po ang ating unawain mga kahabi, para meron tayong nalalaman kung kailangan pang ikuha ng permit sa DENR. Sa Pilipinas, hindi lahat ng ibon ay pwedeng basta alagaan o ariin na walang permit. Sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act RA 9147. So yun paglilinaw mga kahabi, mahalagang paalala, bawal ang pagkuha ng ibon direkta mula sa kagubatan. Yung magbe-bird hunting tayo, bawal po yan. May multa at kulong ang paglabag sa RA 9147. So ito po ipaalala muli kahabi, iba-iba ang requirements depende sa uri ng ibon at layunin. Pet, kung ito'y ating alagaan, kung breeding, kung ito'y ating pararamihin, at trading, kung ito po ay ating ibebenta. So dapat meron tayong layunin kung bakit tayo nag-aalaga ng ibon. Ano yung ating purpose o yung ating layunin. So mga kabi, yun lang po muna ang ating talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, kung dapat bang ikuha ng permit sa DENR ang lahat ng mga ma-acquire ng mga ibon. So hopefully kahabi, ado, danger, mayroon tayong naibahagi na kahit kukunting karunungan ay meron tayong nauunawaan. Maraming po salamat. At kung nagustuhan niyo itong mga talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay kung meron tayong kaalaman sa pagkuha ng permit, sa pagbili ng mga ibon, kung dapat ito ikuha na permit sa DENR. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.